Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Good morning mga sweetie! Mga kapuso, good morning po. Kami pa rin ni Ali makasama nyo hanggang alas 11. Sa Double B. At agad-agad, topic tayo! Tunay na pambayan, walang personalan. Bumulaga sa atin, bigla, importasyon. Hindi lang bigas, pati baboy. Dahil daw sa nagtataas ng presyo. Alam nyo, minsan yung importasyon para daw makontrol ang presyo dahil kulang na rin daw ang supply. Alamin natin kung bilang pong bahagi ng pagbabantay po, demokrasya tayo Makikialam ba ang ating mga mambabatas kaugnay ng mga plano importasyon ng ating gobyerno? Narito sa ating pong linya. Bisita natin ngayong umaga sa DCWB sa News TV ang chairperson po ng Senate Committee on Agriculture, Senador Cynthia Villar. Ma'am, Igan at Ali, good morning po. Magandang umaga, Igan and Ali, and magandang umaga din sa ating tagapakinig. Good morning po. Yung committee niyo po, kamusta ho ang pagmamonitor dito po sa ating supply mga produktong agrikultura po? Nag-pass na kami ng resolution na we will try to clarify yung kanilang mga policy sa rice. Opo. Kasi matagal na rin kami nagbantay niyan at maraming problema yan kasi in addition we don't produce enough rice, so we have to import. And then pag-import, gaano ba talaga ang shortage? And what manner are we going import? Kasi from our experience, pag private po nag-import, nagkakaroon ng smuggling. So, yung dinidetermine nating quantity, medyo nadadagdagan din, nag-oversupply ang rice to the detriment of the farmers. Pero yung smuggling, ma'am, occurs whether or not G2G, G2P, di ba? That's No. perpetual. Nag-occur yan pag ang private ang nag-import. Why will the government smuggle? Oo. Hindi naman sila pwedeng mag-smuggle kasi babayaran nila yung smuggled na yun. Sino magbabayad noon? Okay, gamit yung lumang importation permit, di ba? Na Inuulit-ulit pa yun, no? nire-rehash lang Re-recycle. nila. Cycle. So, yun ang problema ng private importation, may smuggling. Yun namang, ang issue naman nila sa government importation, meron daw overpriced, pero I think hindi masyado yun. Yung cartel ba? Kamusta na, Senador? Naandun pa din. Oo. Oho. Kaya kami nung bago magsara ang Kongreso last time, napasa namin yung declaring large-scale agricultural smuggling as economic sabotage and non-bailable. Hindi ba So, parang... i-implement Ano na batas? po yun ngayon. Okay. Hindi ba parang kaya na magkaroon ng... Uso naman yung mga fake news. Ito, fake crisis. Para ang Pwede gobyerno... din yun. Oo. Pag may cartel, kontrolado nila ang supply, then nag-create sila ng artificial shortage para Yes. maitas nila yung price. So, pwedeng nangyayari ngayon yun? Nangyayari din yun. Kaya malaki ang problema natin sa rice. So after this hearing sa status nila, we will try to amend yung national, yung NFA, National Charter. Food Authority, para makapaggawa tayo ng adjustment kung ano yung naging problema natin sa operation nito, makorek natin. Oo. Para maging ito a legislation of the times kasi matagal na itong ipinasabay executive presidential decree nung panahon ni President Marcos. Maybe it's time to review and to find out what went wrong and what is right, di ba? Yun nga yung nasa ulat ngayon, ma'am, kasi dahil nagsalita na si Cabsec Evasco, sinasabi na ito na daw yung huling pagkakataon na mag-aangkat ng bigas ang pamahalaan. Gusto niya mas mas yung pribadong sektor na, hayaan na yung mga free market forces ang Sila na. Okay naman yung free market forces, pero kailangan doon honest ang ating Bureau of Customs na pipigilan nila yung smuggling at pagbabayaran nila lahat ng tariff yung mga papasok na bigas, which is very hard to assure us.
di ba? And of course, nung kami mag-investigate, hindi lang Bureau of Customs sa may problema, pati yung mga court natin kasi noon, hindi pa nababa ang rice sa mga port, meron ng TRO na hindi pwedeng i-seize from the regional trial court. So, pati ang justice system hindi ayos. Okay. Senadora, tama ba yung public perception? Kaya mismo mga government official rin nagkakagulo, no? Na pag may importasyon, may corruption? Most of the time, yes. Bakit? Paano, saan pumapasok doon? Yung smuggling. Smuggling pa rin. Oo, smuggling talaga. Sinasabay sa importation. Kasi alam mo, ang pag-produce ng bigas sa Vietnam is half of our price. They produce rice at 6 pesos per kilo of palay. Tayo, 12 pesos. Okay. So, may price difference. Pag ganon, pag ikaw ay nag-import sa Vietnam at hindi ka nagbayad ng tariff, patay ang farmer natin dito. Oo. Kaya nga, kailangan ang ating DA magawa nila ng paraan na maging competitive ang farmers natin ngayon. Kasi pag tayo competitive, walang problema yung smuggling. Hindi tayo competitive, kaya may smuggling. May kasabot din sa nasa ahensya natin di ba? Opo. Oh, yun ang problema. Ay, actually, yun ang binigay na rason nga ni CABSEC Evasco para daw to eradicate corruption dito sa mga ahensya ng gobyerno dito. Under sa kanya rice NFA, importation. may corruption din sa NFA. Ang problema, ma'am, hindi So, rin sinusunod si Evasco ng NFA. Di ba? Kaya nga, mahirap magsalita kasi ikaw, honest ka. Yung nasa baba, honest ba? Diba? Pabor ba kayo dun sa kasi ang panawagan ng ng DA maging part na rin sila ng konseho na hindi naman pala sila part ng NFA Council. Kasama sila. Ganun ang sinasabi po ang DA wala. Kasama sila. Imposible naman ang DA hindi kasama sa NFA Council. Yun po You're ang sabi talking ni, of rights. ni Secretary Piñol, yun nga ang panawagan. Baka hindi siya naiimbita pero kasama siya. Ina-out talaga. Oo. Pero kailan ang hearing, ma'am? If-file namin yung resolution namin this week. Oo. Pag naman na-file ang resolution, kahit kami break, mag-hear kami. Pero ang problema, kahit mag-hearing na kayo, tuloy na po importasyon kahit magkakaiba yung pananaw ng mga... Yung atin is long term. Okay. Hindi naman natin hinahabol ang one transaction. Pero we are solving the problem on the long term kasi hindi naman natin mamamadali yan. Napakahirap na problema yan. And nung ako po ay una kong upo sa Committee Chair of Agriculture, 1 taon po akong nag-imbestiga dyan. At talaga namang nakita ko sino yung smuggler. Unfortunately, walang na-file ng case. Ng kaso. Oo, wala miski isa. Nag-iiba pa ng pangalan no? And kaya nung nakita po namin na wala silang pa-file na kaso, ipinasa na namin yung large-scale agricultural smuggling as economic sabotage para matakot-takot naman na kahit na hindi sila pa na po-prosecute o nahahatulan, nakakulong muna sila bago sila mahatulan para matakot naman yung ating mga smugglers. May recommendation ba kayo dyan sa naging naunan yung Senate hearing kay David Bangayan? Oo, nakaharap po si Secretary De Lima noon. Nakaharap sila lahat. Walang In fact, nangyari. ang sabi po ng ang sabi po sa akin ng Bureau of Customs, then yung Secretary Commissioner Sevilla, wag na magpa-import sa private kasi hindi niya daw kayang kontrolin yung kanyang mga examiner sa customs na maging honest. Ibig So, sabihin, Saka Pangulo government na lang nagsabi daw ng para customs. i-insist na nila lahat ang private importation. grabe, no? So parang we are at this point when sinasabi ng Cabinet Secretary Evasco na ito na yung huling pag-aangkat. Yung pala, ililipat Bakit lang ganun? yung corruption from yung ahensya ng gobyerno to yung Bureau of Customs. Bakit naman. hostage tayo ng sistema, madam? At Titingnan natin kasi bago ang ating Bureau of Customs and armed siya nung law na Na bagong when you pasa. file large scale agri-smuggling walang bail. So kulong muna habang hinihear ang case. So mas mabigat to, 'di ba? Before kasi pag nag-file ka, mabe-bail out, 'di ba? Ngayon walang bail hanggang ma-desisyonan ng kaso. At least nakakulong muna sila bago sila makawala. Para po itong yung tinatawag na plan death. May balita ho ba kay David Bangayan? Iba na yata po pangalan. Yun Ayun, nga eh. Iba na lumalabas na pangalan, hindi na pangalan. Hindi na rin sa Davao.
Hindi po naman siya yung Bangayan na nasa Davao. Oo nga eh. Siya ay Bangayan na taga Maynila. Iba po Maynila. yung Bangayan na taga Davao. Kapangalan lang. Pangalan, Senator, ang gusto ko lang malaman, ito yung, alam mo yung dilema na gusto mong tulungan yung Filipino farmers sa mga pagtaguyod ng agricultural products nila, no? Pero bilang consumer, ang katotohanan niyan, 'di ba, yung mga nabibili natin na bawang, yung malalaking bawang, imported mostly from China, Mas di mura. ba? So bilang consumer, mas gugustuhin ko naman bilhin yung kung saan ako makakamura. Of course. Kaya nga, kailangan gawin natin competitive ang farmers natin para naman tayo ay hindi naman ma-penalize ang consumer, di ba? Opo. Kasi we want a fair price for consumers. At the same time, buhayin naman natin ang farmers because towards the long run, kung patay ang farmers natin at magkaroon ng food shortage sa mundo, saan tayo kukuha ng kakainin? So ano by way of So, government we have subsidy to po ba balance yan? it. We have to balance. We should help our farmers and at the same time, we should be fair to consumer. Like bawang. Bawang, ang production po ng Philippines ng bawang is 8% of demand, 1 month supply. Lahat po imported na. Pero nung po kami nag-iimbestiga sa bawang, yung 1 month na yon sasabayan pa ng importation. So yung 1 month supply na yon nagaling sa Ilocos Norte, lalong namatay. Kasi mas mura po yung bawang sa China talaga eh. Ang landed cost nila noon is 17 pesos per kilo. Ang farm gate prices po noon sa Ilocos is 40. So, mas mura talaga sila. Ang problema noon, pag wala ng production sa Ilocos at hawak na lahat ng importer ang bawang, nagiging 300 per kilo ang bawang. Kung kanina may ulat, ang mahal ng mga gulay na naman, Senator. Kasi pag walang competition, di ba? At hawak lahat ng nagko-control ng trade, then may kakartel na nila and then talagang out of range ang presyo. Right. Wala bang pag-asa daw na maging self-sufficient tayo sa pagmomonitor ng inyong komite? Puro na lang ba importasyon ng solusyon? Hindi po. Kailangan talaga magtrabaho ang Department of Agriculture. Yan ang ating pangarap. Lahat is self-sufficient tayo. Of course, hindi naman nangyayari yan, pero at least hindi naman 1 month supply. Dapat naman lang mga 70% of demand. Like for example, ang milk po sa Philippines, ang production natin is 1% of demand. So, that's too much. Dapat man lang 70% man lang o 50% of demand, di ba? Pero yung porsyento ba ng... Para kalahati lang ang i-importin, may laban, di ba? Pero ano na ba, ngayon, yung demographic na... Kasi ang sinasabi, rice eating pa ba ang Pinoy? Ang dami na nagda-diet. Rice eating pa rin kasi yung mga ano natin, yung mga common tao. Yung pa rin mga ang staple mayayaman foods. po nagda-diet, pero yung mga common tao, mga laborer, talagang Only marami rice nang pa rin, kumain ng only. rice. Ang sabi ko nga po gawin lang 1/2 cup of rice ang lahat ng tao, self-sufficient na tayo and mas healthy pa tayo. Dami nasasayang no? Meron nga nagsabi ng, ewan ko paniniwala ako, maganda raw diet, magdalawang half rice. Hindi, dapat. Marami tayong vegetable. Mabusog muna tayo sa vegetable bago tayo kumain ng rice. Pero may napansin din dito, napag-usapan na namin ni Ali, Senadora, na yung sa irrigation system kasi, yung ibang bansa daw, natural yung irrigation. Sa atin talaga, yun ang problema ng mga farmers daw. Natural advantage ng ibang bansa sa atin, yung kanilang mga river systems, no? Samantala tayo. Pero 40% ng budget ng agriculture is in irrigation. In irrigation. Malaki rin, no? So bakit hindi daw i-shift 90 billion dun sa na budget, mga... 38 billion ang nasa irrigation. So yung panukala na dapat mag-shift tayo dun sa mga crops na hindi na katulad ng bigas na kailangan ng ganong kalaking pondo for irrigation. Kaya nga sabi ko, i-promote na 1/2 cup of rice na lang. Tapos vegetable na lang para maging self-sufficient na tayo sa rice at wala nang problema sa
sa smuggling, importation, cartel ng rice. Yung pag-shift. Ang alam kong isa pang tinututukan nyo ng focus at attention nyo, Senator, itong sugar industry natin at yung massive importation natin na itong high fructose corn syrup na lubhang mas mura talaga no sa paggawa. Pero ng ating- unhealthy. Hindi naman ganun Di ba? kamura eh. Oo. Lapit lang. Oo. Kaya lang napabayaan nila na inalaw nila na maka-import ng marami, so biglang bumagsak ang presyo ng sugar. Actually, we can balance it eh. Oo. Meron na ngayon meron ng SRA order na ililimit nila yung importation ng fructose, yung corn syrup. Okay. Oo. Hindi ba Para taliwas yun hindi dun naman sa- bumagsak ang presyo ng sugar. Kaya lang, meron pong darating na tax on sugary products. Oo. Ayun na. Oo, kasi this is a health bill. Kasi it has been proven na yung sugar nagkakos ng diabetes. And diabetes will cause the malfunction of all the major organs of Totoo the yan. body. Kaya makikita natin in the future na i-discourage ang sugar sa ating diet as a health bill. Katulad ng tobacco na nagkakos ng lung cancer, di ba? Oo. Kaya sin tax bill tayo. So, ang dapat gawin, habang maaga, maghanap na ng alternative na gagamitan ng sugar. Kausap ko po yung governor ng Negros Occidental. Sabi nila, Oo. maganda daw yung biomass, yung energy, sugar to energy. Oh. So, sabi ko, Parang padala niya biofuel, sa akin ganyan. Doon ko ng energy. Oo, yung Usually mais, di ba? model para pag-aralan na natin. Para kung biglang mapuwersa tayo mag-tax on sugary products, may alternative tayo sa sugar farmers. Ganyan lang naman yan eh. Katulad ng tobacco, binigyan nila ng part ang tobacco producing provinces sa sin tax bill para makahanap sila ng ibang industry na papalit sa tobacco. So, ganun din ang gagawin sa sugar. In fact, I passed a law, yung tinatawag na Sugar Industry Development Fund to make it competitive. Nag-allocate po tayo ng 2 billion a year for the sugar industry. Okay. Okay, ma'am, abangan na lang namin yung hearing ninyo, ah. Ay, yeah, okay. Tsaka seset uli kami ng isa pang araw kasi para ipaliwanag naman, alam mo, bago magandang balita, yung pasaporte, 10 years na. napas na po yun. Napas na ni For signature Senator. of the President. Tapos Oo. na po ang BICAM report. So, Ayan. 10 years na. O, pag-usapan natin sa mga ibang araw pa, Senadora. Okay. Okay. Maraming salamat, Salamat po. Igan and Ali. Thank you very much, Senator Cynthia Villar, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Nako, lalo pa ngayon, di ba, yung parang trade liberalization na, di Tama. ba? Yung parang ang pangamba natin, Signatory hindi tayo tayo. makakaagapay dun eh. No? Pero signatory tayo eh. Oo yun nga. na. Ay, teka muna, alas 10:29 na po ang oras. Kamusta ang inyong kanin? Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Good ba ang summer nyo? Kung hindi lang yun ang nararamdaman ng iyong kasama, dalhin siya sa malamig na lugar at painumin ng tubig. Pero kung nahihilo o nagsusuka, kumonsulta na sa doktor. At kung mga ito naman ang kanyang nararamdaman, ilipat siya sa malamig na lugar. Paypayan, duwagan ng damit, at kung maaari, paliguan para mabawasan ang init ng katawan. Mas mabuti rin dalhin siya sa ospital dahil maaaring nakamamatay ito. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Pinaka-aim nitong batas na ito ay ma-prevent yung aksidente that can be tragic, no? Ganon. Ngayon, kung hindi ka sumusunod, mape-penalize ka.
hilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Superado. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double Hindi po kami bagong retouch. Hindi, kumakain kami kaya makintab yung mga labi. Thank you, Mr. Mike Enriquez. Thank you, Mike Enriquez. Meron ba? Alam mo, binabasa ko itong ano, Ano? kanina pa sa lahat ng mga himpilan na pinag-uusapan yung anti-distracted driving. Sige, ano yan? Ano lang natin, dagdagan lang natin yung yung Mga dapat malaman na motorista. Dapat pag-usapan. Ang pinakamalaking dito affected na na sa demographics yung mga teenagers. Yan. Baka may mga anak kayo ng mga teenagers Na nagda-drive. hinahayaan nyo ng magmaneho, Oo. 'di ba? Actually yung mga teens mismo Active na yan. mas responsable. Oo. Mag-umpisa kayo nung parang yung sa grupo ninyo, no, na magkaroon kumbaga kayo talagang meron na kayo talagang pag-usapan nyo na talagang kami laban tayo sa distracted driving na nagte-text o tumatawag habang nagmamaneho kasi sila talaga yung di ba yung ang taas ng kung meron lang tayong statistics na mako-quote locally kasi meron Amerika, di ba? Oo. Pero sa atin, ilan na yung namatay, Meron. disgrasya, Sa yung Alisto, binabanggit ko, 80% Grabe, di ng ba? aksidente Okay. dahil nagte-text. Ngayon, mga kunwari, barkada, nakasakay kayo sa kotse, tapos yung nagmamaneho, nagte-text, nagda-drive. Oo. Habang nagda-drive, gumamit ng cellphone. Tumawag, ayan. Alam mo, as in, Saan ba lakad natin? parang sa drugs lang yan. Kung sakay ka, kailangan meron kang courage, lakas ng loob, sabihan yung nagmamaneho mong barkada. Huwag mong gawin yan. Oo, na wag mong gawin yan. Take a stand against distracted driving. Mga magulang, eto, kayo ang ehemplo ng mga anak nyo. Kung kayo yung nagmamaneho, utang na loob, set a good example. Huwag kayong mag-text at Huwag saka... niyong galawin. Huwag niyong hawakan. Huwag kayong gumamit ng cellphone at gadget habang nagmamaneho kayo to set a good example din sa mga sa mga kabataan natin. Ngayon, yung mga teachers, yung mga employers, rin ang inyong magiging parte dito sa pagkalat, di ba, nitong magandang pag-uugali sa eskwelahan, sa pinagtatrabuhan natin tungkol sa mga panganib. Mapanganib talaga ang distracted driving. Nga ako sa ilang mga reaksyon na, hindi na, mahirap pa implement yan. Paano Ay, hulihin totoo yan? naman. Wag na, oo nga, totoo nga, pero wag natin isento dun sa implementasyon dahil sarili nyo yung kaligtasan nyo. Oo. Unang-una yan, ang purpose po ng batas na yan hindi ka masaktan o mamatay at hindi ka makasakit o makapatay. Di wag nyo nang Maganda yung mag-text. Ganun lang kasimple yung batas parang tayo, di ba, nakafocus tayo Oo. ngayon sa distracted driving. Sana yung mga yung mga workplaces, yung mga eskwelahan, di ba, yung usually yan meron kang parang ipapa-pledge ka. Sana ganun, di ba? Magkaroon tayo ng inisyatibo. Yun ka Yung rin. mga empleyado natin, yung mga Mag-responsable estudyante pa rin sa natin. kalye. Oo. Make a pledge na Oo. talagang take a stand against distracted driving kasi unless may mangyaring trahedya sa pamilya mo involving that. Oo. Ang masaklap kasi sa seatbelt law, Igan, pag Oo. lumabag ka sa seatbelt law at na aksidente ka, Patay ka ang magbabayad nung kapabayaan mo ikaw. Ikaw mismo. Tatalsik ka sa labas ng kotse mo, di ba? Oo. Ang mahirap sa distracted driving, kapag ikaw ay naggumamit ng cellphone o ng gadget habang nagmamaneho ka, damay ka pa ng iba Yung sinasabi nga nila. Mambibiktima ka ng iba di ba? Yung Dahil sinasabing hindi kasama dapat daw pag traffic o stoplight, kasama po. Alam niyo kung bakit? Minsan green na, hindi pa umuusad yung nasa unahan kasi nagte-text. Yun yung mga realidad dyan. Kayo mismo nakikinig sa amin na, hindi ba guilty naman kayo, pareho tayo na makikita mo, ba't ang bagal nung nasa unahan? Kasi may ginagawa siya. Kasi kung tutok ka lang sa kalye, yung traffic na nga Hindi, kasi yung mga stoplight ngayon, di ba? 59, 58, 57. Okay, check ko muna yung Facebook ko. Baka ilan na yung nag-like nung pinost ko. Nalilibang ka. Ayan. Diba? 10, 9, 8. Yan, bababa mo lang. Diba kasi may timer diba? Alamin natin kay Glenn kanina, nag-cover siya sa kanto ng EDSA at Sio. Tignan natin kung may mga nahuli doon.
bago din dun sa report niya, may mga engkwento daw sa pagitan ng mga sundalo at rebelde komunista dyan sa nakalipas na mga araw. Oh, Glenn Huego, kamusta yung anti-distracted driving law? Kanina, wala Wala. Hindi ko ng mga bandang alas 7, alas 8. Hindi, nakikita pa nila na nagte-text o tumatawag. Wala na silang napansin. Oh, yun na nga Yung iba. Aasa yung iba sa sa CCTV, di ba? Tama. Ang actually, basta pahayag yung MMDA kanina, na aasa talaga sila sa ngayon doon sa kanilang CCTV na high definition. Hindi yung typical na Yung high definition CCTV kahit tinted, kaya. Naku, hindi Makikita. natin masabi. Hindi natin masabi yung talagang yung mga super black o kaya yung may mga glare, yung reflection. Hindi mo alam kung kayang hagipin talaga yun ng CCTV, ng MMDA. Samantala, sa gitna ng usapang pangkapayapaan, isang sundalo ang patay habang 7 iba pa ang sugatan. Nang muling sumiklab ang mga bakbakan sa pagitan ng militar at NPA sa Laguna, Samar at Compostela Valley. Ayon kay Colonel Arnulfo Burgos, ang commander ng 202nd Brigade, gumamit ng IED ang mga rebelde sa pananambang sa Barangay San Jose sa may Luisiana, Laguna dahilan para masugatan ang 4 na sundalo at 3 sibilyan na patungo sana sa Quezon kahapon. Samantala, napatay naman si Corporal Renji Ada na makasagupa ng kanilang grupo ang may 20 miyembro ng NPA sa may Barangay Mahayag, Matuginaw, Samar noong isang araw. Tumugon ng mga sundalo sa tawag na Marsdente kaugnay sa umulit panghingi ng mga pagkain at gamot ng NPA. Pagdating ng mga sundalo, doon na nagkaputukan at napatay si Corporal Ada. Samantala, sa Barangay Malinaw, sa bayan naman ng Laak, Compostela Valley, nagka-enkwentro rin ng mga tauhan ng Army at ang may 40 rebelde kaninang alas 4:15 ng madaling araw. Wala namang napaulit na nasaktan sa magkabilang panig, subalit nagpakalat na ng mga tauhan ng Philippine Army sa nabanggit na barangay, bunsod ng idinulot na takot sa mga residente ng palitan ng putok. Ang inyong puso, Glenn Huego ng GMA Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinaprakasahan. So, Igan, bakit daw walang nahuli? Sabi ni 9362, walang nahuli, baka distracted daw yung mga traffic enforcers. Sa totoo lang, nakikita niyo yung MMDA, yung mga tayo-tayo, kumpul-kumpul sila, tapos text lang sila, no? Dapat bawal din yun. Makakita, no? Dapat Nagtatrabaho, bawal yun, anti-distracted enforcement. Totoo ka. Totoo lang. Oras mo natin mga kapuso. Alas 10:41 na. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Pinaka-aim nitong batas na ito ay ma-prevent yung aksidente. That can be tragic, no? Ganun. Ngayon, kung hindi ka sumusunod, mape-penalize ka. Nasa linya na po natin si LTO Chief ASEC Edgar Galbante. Good morning, ASEC Galbante, Igan at Ali. Good morning, Arnold. Opo, kasama ko po si Ali Soto. Good morning, Alice. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ali lang. ASEC, makikibalita, may nahuli ba kayo sa first day ng implementation? Actually, hindi naman yun ang target natin. Sige, go ahead. Ano natin is yung aming law enforcement service. Okay. Sa paglabas nito, pinatutupad yung mga binabantayan naming kasama lang yung bagong idinagdag itong sa distracted driving. Actually, galing nga lang ako sa isang meeting, wala pa naman akong report na nakukuha na kung merong na-apprehend or what. O nasitaw, napaalalahanan. Wala pa. Wala pa. Pero lang kami paglilinaw, paano daw yung mga, di ba, pati bisikleta, sakop po ng anti-distracted driving law? Yeah, yung mga gumagamit ng pampublikong lansangan,
kung saan nag-apply sila. Pinagbabawalan yung anything that would distract their driving, mawala ang concentration nila, and can cause accident. Ano? Ito'y pinangangalagaan lang yung kapakanan ng driver nung nag-operate ng motor vehicle at saka ng mga general public. So, ang penalty talaga, multa lamang sa kanila dahil hindi naman nakalisensya yung mga yan. Multa, So, yung multa pero lamang medyo po. malaki-laki din yon. Kaya sana iwasan talaga na Paano po kapag hindi makapagbayad ng multa? Let's say, nagbibisikleta, wala siyang 5,000 na pambayad ng multa. Paano po yun? Somehow, hindi siya makabayad. Actually, poster yan sa amin ngayon, dahil wala namang kaming kakansilahing lisensya. Kasi doon sa iba, subject to payment of penalty, tapos kansilahin yung lisensya. Halimbawa, yung mga kasama dyan, yung puliglig, yung whatever, wala namang mga lisensya yan, no? Opo. But probably, kumbaga, parang pag-uusapan ko anong next best thing. But ang importante, magbigay ng leksyon na hindi nila gawin yon para hindi naman malagay sa alanganin ng iba. Ang safety ng nila at ng iba. Sana naglagay na lang sila ng parang yung doon sa mga walang kakayahan, community service man lang, 'di ba? Patumbas. Yun nga, maaaring i-suggest natin to sa amendment, no? Kasi halimbawa, yung sinasuggest na kumpiskahin yung telepono, so forth and so on, hindi naman yun ang pakay, Tama, Ang pakay tama. nito is hindi yung panghuli, kundi ma-prevent yung aksidente. Yan ang primordial. Okay, may tinatawag na cyclocomputer na standard for cyclists. Paano daw yun? Ang point dito is, anytime during nagdra-drive ka, In motion. hindi dapat mawala yung attention mo, ibig sabihin yung paningin mo na nakapon ka sa pin-apply mong road, or yung kamay mo mawala sa pagtuktok sa manibela. It could yan ang pinapenalize. May mga tanong na ipagbabawal ba yung mga gadget? Hindi pagbabawal naman. ito. Ang pinagbabawal dito, yung ginagawa mo aksyon na kailangang malingid ang iyong atensyon at mapunta rin sa gadget na ino-operate mo. No? Yung mga ganon. Na maaaring mag-cause na aksidente. Yun po bang yung Hello? hands-free? Maraming nagtatanong, pwede bang ikabitan nila ng, alam niyo yung earphones? O Bluetooth. Hindi Bluetooth. Iba pa yan. Yung earphones yung talagang kasama ng telepono mo. Pwede ba yun? At basta hindi nila hawak yung kamay nila sa manibela. Naku, naputol si Aso. Na-distract yung Basta na-distract. Yung line. Basta sabi wag mawala sa focus sa pagmamaneho. Kasi yung iba, ang gusto nilang solusyon, pwede ba daw yun na isuot na lang nila yan. Yung tulad ng suot mo, yung earphones nila, 'di ba, na ikabit nila doon sa telepono nila. Para pag nag-ring, may kausap ka, lalagay mo lang. Pwede, 'di ba? Pwede naman. Pwede Serves naman. the same purpose as as yung Basta yung di ba, yung Bluetooth? hindi ka mawala sa kalsada. Yun ang sinasabi lang ng ng Ay, batas. ang mahalaga din yung mga misis, wag niyo aawayin yung mister niyo. Bakit? Siya yung Minsan nakaka-distract. tatawagan mo para lang awayin Asa ka na? Bakit Backseat driver ba yun? Anong ganon? Hindi. Kunwari, hinahanap mo yung asawa mo, nag-ring yung telepono mo, tapos nakita mo, yung misis mo, tinatawagan ka, di ba? Yun ang talagang nakaka-distract. Di ba may isang hawak mikropono? Ay, teka muna raw. Teka muna, sandali, may asa na? tanong ako. Bakit sa isang hininga, sinasabi, pinagbabawal din yung pedestrian na habang naglalakad, nagsi-cellphone din. Ano yun? Ibang batas ba yun, Benji? Bakit na ulinigan ko yung mga pati paggamit ng pedestrian ng habang naglalakad ka Sa sa bangketa, pedestrian lane. bawal din na yung Actually, alam ko bawal may din mga na ordinansang ganyan eh. Naalala mo yung nasa Ano gasaan ng tren na naka-earphone kasi? Grabe, Oo. oo. Okay na, teka muna. 10:51. Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Ready ka na ba sa tag-init? Bago mag-road trip, siguraduhin nasa kondisyon ang iyong sasakyan. Dapat may sapat itong tubig, gasolina at langis. Maayos ang brake. Tama ang hangin sa mga gulong.
Siguraduhin kumpleto ang toolbox at huwag na huwag magmaneho ng inaantok o nakainom. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Double A sa Double B. Bye. Aalamin ko yan, Na-distract ba kayo? Kasi meron kasing distracted walking din eh. Distracted walking. Pinag-aaralan din. Ang alin? Distracted walking law. Ha? Ay, nakakaabala sa kalye. Ay, ang dami kasing video, di ba, yung nalalaglag Oo. sa pool. Oh, sa abroad, sa China. Oh, ayan, pag-aralan natin yun. Maganda na rin kayo, may anti-distracted walking na rin. Ayan na, paalam na tayo. Dumating ng reyna ng Jack and Easy-easy Poy. lang, susunod na hanggang bukas. Huwag mo lalabanan niyang si Susan ng Bakit? Naku, Bakit? Diyos ko, binabalaan kita. Bakit? Napakagaling yan. Ang bato, nagiging papel. Oo nga. In a matter of seconds, talagang nagugulat ako eh. Okay, nais natin Bye. pasalamatan lahat ng nakasama natin ngayong araw na ito. At ang ating, naganda ka ba ng text pabaon, Igan? Teka muna, bago text mo ba, meron lang akong pakikiramay. Susan, namatay na yung kaya natin, tatay nung kaibigan natin. Si Ay, Daddy condolence. Rodin George Gonzales ng Juan Algon. Oo. Ang labi po ni Daddy Rodin ay nasa La Funeraria, Pasuk at Parañaque sa Jose Rizal Chapel, Manila Memorial Chapel. Wake ay sa ang wake niya May 18 to 23, 2017. Nakikiramay tayo kay kumpare, no? Anak ni Daddy Rodin. Okay, text pabaon natin. Okay. Ay hango natin kay Casio, isa sa ating katuwitan. Thank you, Casio. Ang sabi ng ating katuwitan, don't hold together what must fall apart. The familiar life crumbles so the new life can begin. Yan. Uy, asan na? Joke pabaon tayo, Igs. Teka, gusto mo maging masaya? Yes, of course. Sino ba naman ang hindi gustong lumigaya? Las Ponya, lagi daw nakikinig. Okay, narito isang araw ay nagmamadali. Ano nangyari ayun? Tambalan ni Sabi ni Batman, Oh. ang bagal naman ng ating ano. Ano na naman? May quiz nga pala sa math, di ako nakapag-review. Sabi ni Batman? Sabi ni Juan kay Batman. Sabi ni Juan kay Batman. Na naman! Magdadala ako ng calculator. Sabi ni Juan. Sabi ni Batman, ay salamat. Juan, ay may quiz nga pala ako sa science. Di ako nakapag-review. Sabi ni Batman, magdala ka ng calculator. Ano to, paulit-ulit? Ano ba yan? Sorry ano po. ba joke yan? Public apology. Tingnan mo, ano ba yan? Alam ko, Naguluhan ako. kwenta-kwenta. O, dali, Naguluhan ako. panindigan mo yan. Humingi po ako ng... Alam, Ang kwenta. bagal. Hindi pa tapos eh. Sige. Hindi. nag- Ang bagal eh. Wala yung... Sorry, buffering pa. Humingi po ng paumani ng PLDT. Ano ba tayo? Sino server natin? Sorry, hindi kami naka-fiber eh. Sa tagal po ay hindi pa po lumalabas ang punchline. Bakit ako kasama sa screen? Siya lang, direct siya lang. Solo shot ni ganyan, oh. Yeah. Humingi po ako ng public apology sa mga hindi po natawa. Sa bagal ng internet, Sa walang bagal po punchline. ng aming nakakalungkot Siya, po. bukas. Abangan nyo na lang ang punchline bukas. Pansamantala kami nagpapaalam. Salamat po sa Lahat lahat ng bitin eh, tingnan mo. Pedro, asan ba niyo po tayo? Anong ginagawa mo dyan? Natutulog po tayo, natutulog po. Bitin din, wala. Wala rin Wala. punch. Okay nga. Siya, Bye! bukas, lagi namin paalala ni Igan sa inyo kahit ano pa pinagdadaanan niyo yan. Oh, remember, don't ever forget, God is so good! All the time. Nanay Lolit! Thank you sa Salamat po. siomay! Eto na, Sa binabati ka namin, Nanay siomay. Uy, Lolit. birthday ni nanay, malapit na. Oo nga. Nay, Ay, kahapon. anong petsa na ba ngayon? Birthday ni nanay kahapon. Hindi 20 siya, di ba? Kahapon siya nagpabati. Hindi, 20. Alam ko 20 yung birthday niya eh. Ba't ganyan ka mamayamang nasa kilikili na? Kasi maliit. Oy, yung regaluhan niyo si Nanay Lolit. Love you! Kaya nga siya nagpapabati eh. Nay, ingat ka. Sa mga nakikinig, salamat po. At nanonood, salamat din po. Sa mga nanlilibak. Ay, meron? Meron? Bye! News to go na sa News TV. Dito, tuloy-tuloy ang Jack and Poy ni Susan Radyo na! Enriquez. Radyo na! TV pa!